Guys, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Magandang gabi po. Kanina po guys ay nandun tayo sa nag-opening na outlet kay Sir Franco at kay Sir Junel. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Opening po ngayon ni Don Franco at kay John Lawrence. Puntahan natin sila sa opening. Bigyan natin ng suporta. At panoorin nyo guys kung anong mga ginagawa sa pag-o-open ng mga outlet. Samahan nyo kami. Kasama ko guys, Madam Rox. Hi Madam Rox. Si Kim Galolo guys. Alis na tayo. Sa gusto pong mag-inquire at magtanong, mag-message lang kayo dyan sa aking messenger at sa number dyan na nasa ating screen. Sir! Yeah. Madam! Ano lang ka ng may tricycle? Kubangan? Parking? Oo. Namalagay mong dalaga di ay. Hello! Tulong parking, sir! Ito tayo guys. Ayan. Simple lang naman yung setup natin guys sa pagtayo ng store ito. Harapan lang talaga yung pinapaganda natin dahil itong building ay existing na. Harapan na ang pinapaganda natin. Sa loob naman kasi ay malinis na rin. So pag nagrenta tayo, wala na ganong repair dun sa loob kung maganda na yung area. Ang ginagawa natin dito ay harapan lang salamin, tapos tiles. Ganun lang. Tapos tingnan nyo sa loob nito. Ito yung promo natin. Buy 2 take 1. 2 chickens and 1.5 na soft drinks. Nagilgi nga kan, teliro. Ha? Nagilgi ko teliro nga rin. Lisa lang ko! Yes, so tingnan nyo yung chimney. Yan ang standard na chimney natin. Yan ang chimney na walang exhaust fan. 24 inches by 30 inches yan guys. Yan ang standard ng butas nyo. So, kung ang problema dyan kung hindi marunong magkabit, yan ang isa sa problema sa mga nagsiset up. Kaya dito sa Cebu, kami na yung nagsiset up sa mga tindahan. Tao dito, sir. Kaya kumandang nagyaya nga. Tao lang kagito prang eh. Lalo mag-agresyon. Gastar kayo rin? Ha? Bapo kayo kurma? Oo. Gastar kayo, sada kayo. Lagian karon ko mga tay. Oh. Nabo lang kayo, gusto nyo kayo. Komisari na niya, sir. Mali mo sa Oo niya. Sayangan ko siya sa lugar kay Daplin Magdaan. Ayang ibutangan o displayhan nagtakap. Ayan guys, Don Trisov, Don Franco, third outlet. Tulo na. Thank you sa kay Food Daddy. Salamat sa support. Si Sir Franco po guys ay pangatlong outlet niya. And then si Sir Junel ay first outlet niya po. So napatandaan nyo sa previous vlog po ay na-mention na po natin sila si Sir Franco at si Sir Junel. Si Sir Franco po guys ay dati pong empleyado, hotelier siya, galing ng hotel. And then matagal-tagal na rin siyang nag-resign. So mayroon siyang business na pinasukan, and then isa doon yung pagpa-franchise niya ng lechon manok, and then hindi nakiklik. Ngayon nakilala natin, and then nagiging partner natin sa ating lechon manok business. So mayroon na siyang pangatlong outlet. Maganda naman yung opening niya. And then since dalawa nga yung nag-opening magkasabay, after doon kay Sir Franco, kumain muna kami.
Ito tayo gagahin sa chicken at Ah, okay. Pwede rin sa kanila. Kaya nakalahi ani sa kay. after that, pumunta pa ako kay Sir Dayong. Hi Sir Dayong. Po, si Sir Dayong guys ay isang din nating partner. Nandoon din sa Talisay. Ay binisita din natin yung outlet niya. Napakaganda po ng outlet ni Sir Dayong guys. So makita nyo lang. Hindi rin mabasta-basta. Ang galing din pagkagawa. Maganda talaga yung pwesto na Sir Dayong. At alam niyo ba na yung outlet ni Sir Dayong guys ay marong CCTV. Nung napunta ko doon, hindi ko alam na mayroon pala yung CCTV. After nung binisita ko yung outlet niya, sinendan ako ng mga pictures na nandun ako. At nagpasalamat sa akin sa pagbisita. Sabi niya, Sir, salamat sa pagbisita mo. Ayun, doon pala, yung mga ang daming picture. Nakukunan pala ako ng video na na bumisita sa outlet niya. So ganun guys, ganun ka ganda ang business ngayon dahil sa napaka high-tech na. Kung nandun kayo sa ibang bansa, pwede yung ma-monitor natin ang ating negosyo kahit nandito tayo sa ibang bansa. At tapos yung outlet natin ay nasa Pinas lang, ma-monitor nyo. Kasi sa simpleng setup, sa simpleng sistema ng ating negosyo, kaya nyong i-monitor 24 hours a day. So katulad kay Sir Dayong, ginawa niya ng CCTV kahit nandun siya ngayon sa Malaysia, kitang-kita niya yung operation niya. So, halimbawa lang kung mayroon kayong 5 outlet, 10 outlet, and then yung mga ibang outlet napaka-busy, di kaya kayo masisiyahan manonood sa inyong business, yung negosyo, na kahit nandun kayo sa ibang bansa ay natutuwa kayo nanonood sa mga videos na maganda yung binta, maraming taong bumibili, di ba? So ito na ngayon, ito na yung sinasabi ko na sa advent ng bagong mga technologies, walang imposible. So isi-set up mo lang dito sa Pilipinas, nandun pa kayo sa ibang bansa, nakikita nyo ang negosyo dito na tumatakbo. Kasi madali lang guys, madali lang naman i-set up yung lechon manok business eh. So the whole operation mo sa tindahan ay kitang-kita mo kahit nandun ka sa ibang bansa. So napakaganda po ng setup ni Sir Dayo. Magandang example para sa ating mga mahal na OFW na nandun pa, naghahanap pa ng trabaho dun sa ibang bansa at nagsimula sila dito. And then makikita nila yung negosyo dito na sinimula na kahit nasa ibang bansa sila, nakita nilang tumatakbo ang kanilang negosyo. So it's a good example, Sir Dayong. Salute po, sir. And then after that, pumunta kami kay Sir Lawrence. Ang kakaiba you guys, yung dalawang outlet magkakaiba. Kay Sir Franco, iba yung location niya. Yung kay Sir Lawrence din naman, iba yung type ng community kasi ang area ni Sir Lawrence kasi napakadaming tao. Kasi parang densely populated siya, guys. Napakaraming tao kasi naninirahan doon. So, kahit ordinary days, ngayon ay Friday naman, di ba? So, nakita nyo yan sa video. Nung pumasok namin sa street na yan, maliit na, mukhang masikip na kalsada lang kasi barrio road lang siya, hindi siya highway. Pero grabe talaga, napakaraming tao na sa labas. Kahit Sabado, Friday ngayon, ha? So, kanina, mga Friday, dumaan kami doon, mga 3 o'clock na kasi medyo natagalan kami doon kay Sir Franco at kay Sir Dayong. Nang dumating kami kay Sir Lawrence, alas 3 na. So nang pumasok kami sa lugar na yon, napakadaming tao talaga, guys, kahit man naman ngayon Friday.
Ito yun guys, ito yung outlet ni Sir Lawrence. Hindi kami nakaabot sa opening kanina. Ang daming tao daw. Naka-ano na siya, naka 85 na as of this time, 3 o'clock. And then, nagpa-ano kasi sa kanina umaga rin, misa siya. At agad grabe daw yung tao. Sayang di ko nakakuha ng video, di ko nga naabutan dahil nandun tayo sa kabila, natatraffic pa rin tayo. So sana mayroon siyang video na maibigay sa atin para next videos natin. Pakita natin dito sa inyo. Anyway, hindi naman natin kailangan pag mayabang yan kasi ayan naman, tumatakbo naman yan. Tingnan nyo, dito sa palibot kasi maraming mga residente. Sa Cebu City part ito kasi maraming mga tao. Parang hindi naman squatter pero talagang daming mga bahay-bahay na mga maliliit. Kaya maraming tao dito banda. Kami rin gumagawa nitong outlet guys. Ginagawa namin ito in 7 days. Tapos kagad. Kasi yung pagsiset up natin guys, talagang hindi tutulugan ng tao pag hindi natatapos. And then, ayaw din namin ng madili kasi ano mo na, yung araw tumatakbo. Tsaka itong mga tauhan ko ay mga mga regular ko na mga empleyado. Kaya ang ganitong set up, bilisan na talaga doon, tinutulugan talaga nila kaya madaling matapos. Nanay luto ya? Ay, sorry. Wala pa dyan, no? Murag na rin. Wala. Duha ka mo. Ano na, luto na. Kung saan na sa bubaw ya? Liog. Pila? O, ito lang liga. Bubay mo sila, uliog. Kami na ba na, ilang liog rin. Akay cheese. Lima ako sir, lima. Saan na may kastik ko? Wala, nabili manok sir. Muna sir, hindi ka bayari. Morning. Sa 116. Wala na yung puno. Para karon. Na kayo ko yun. Kumain na yung delivery. Nag-order na ka ng ending? Order ako. Ito mabot. Ama ko, na-delivery karon. Ako na delivery kit. Ha? Ako na delivery.
Abot pa na. Kaya pa ba rin? Kini sir, ulo sa talaga. Oo. Huwag pa nakuha. Gawan ako. Ako na magawa sa sayo. Ako hindi ka doon. Pag-open. Ha? Di, duha ka manok. Usa ka pre nga 1.5 nga coke. Sa manok. Ah. Di, duha ka manok. Duha ka manok pre 1.5 coke. Oo. Adi, to 70 ang usa. Oh, pero duha bang balito nimo na usa ka 1.5 nga libre. Yung usa ra 8 ounce, na pre nga 8 ounce. Usa ra. Oo, karon. Ana pa na. Napakarami talagang tao. So, ibig sabihin, ang ganda ng market, no? So, ngayon, alas 8 na ng gabi, tumawag sa akin si, si Lawrence, si Sir Lawrence. At tuwang-tuwa. Sabi niya, Sir, ubos lahat ng manok niya. 118 pieces. Yun din lang ang niya, yun din lang ang ini-stack kasi niya. Hindi niya akalain na mauubos yung 118 pieces, no? Actually naman, hindi mo talaga ma-expect, guys. At least lang nag-prepare lang kayo ng sobra din dapat may sobra din kasi di mo akalain talaga na ang lakas pala. Katulad ngayon si Lawrence niya akalain na maubos daw yung 120. Nung ang manok niya ay piniprepare niya a week ago pa kasi yan nga siyempre bago pa. So since medyo excited tapos naghahanda lang talaga siya. So a week ago kiniprepare na yung manok niya, minamarinate na. So nangyari, ang tigas, frozen na yung manok niya. Since kahapon pinatay niya yung ref dahil lahat ng manok doon sa loob ay nagiging frozen na. So pinatay niya yung ref. So kinaumagahan, di niya akalain na yung sa ilalim pala frozen pa rin parang bato. So naubos na yung mga 80 pirasos sa tanghali, mayroon pa siyang naiwan na almost 40. Nung alisin niya sa freezer, napakatigas pa talaga. So, nangyari sa tanghali, naubusan siya ng manok, mayroon talagang maraming customers na hindi nabigyan. So, actually, hindi naman failure yun, guys. Isa din, halimbawa yun na talagang mag-opening tayo, mas maganda may sobra kang piniprepare para lahat ng makapunta dyan ay makatikim. Pero hindi na rin yan, kasi imagine, 120 pieces yung naubos. So, more than 120 katao nakatikim yun. Ang sabi pa naman, ang good news doon, nung bumili ng umaga, bumalik doon sa hapon. Ibig sabihin, nasarapan sa manok. So, napakagandang feedback yan pag mga customers na pabalik-balik, di ba? So, since opening din ngayon, mayroon silang promo. Yung promo niya, guys, ay yun ang natin. Yun ang palagi nating ginagawang pambatong promo. Buy 2, take 1. Buy 2 lechon manok and take 1 na 1.5 na soft drinks. So, alam nyo na yung mga soft drinks na 1.5. May Pepsi, may Coke, may Sprite, may Royal. So, baka naman. Yun, guys, yun ang bali, yun ang bali pakapin yan sa Bisaya or yung yung take 1. So, buy 2, lechon manok, and then take 1. So, yung presyo nyo, bahala na kayo. So, katulad ngayon dito sa Cebu, ang
Ang manok dito ngayon ay 185, 180. So, ibibenta natin at 280, 270. So, at least meron kang 90 pesos per piece. Suppose mayroon kang free na 1.5 na naghahalaga ng 60 pesos. So, bali, divided by 2, since dalawa yung manok mo na binibenta, isang free, 30. So, may less 30 ka sa bawat manok. Since first day yan, okay na yon. At least, hindi ka pa rin lugi niyan dahil at least ang target natin ay matikman ang ating manok na pinopromote na first day opening kasi yun. Dapat matikman ng mga tao na ito, mayroon ng masarap na lechong manok dito sa harapan nyo, dito sa kapitbahay nyo. Mayroon na dito. So, ganun guys, ang purpose ng ating mga promo. Napakahalaga yun na talagang makatikim ang mga tao. So, sa first day, medyo magbigay tayo ng paano ng mga tao, patikim, kumbaga pa-attract nila para lalong ganahan bumibili dahil nga mayroon kayong libre. So sa mga bumibili din naman ng isang piraso, pwede rin mayroon siyang free na mayroon siyang free na soft drinks na 8 ounce lang pag isa lang bibilhin. Pag dalawa, yun ang 1.5. So sa mga sa mga sumusubaybay sa atin, sa ating mga mga silent viewers, napakadami po guys. Alam niyo this week napakarami pong mga tumatawag, mga nag-inquire. Lalong-lalo na karamihan guys mga OFW, grabe. Salamat sa inyong suporta mga OFW at then lalo tayong ginanahan na tumulong sa mga OFW kasi alam ko na napakarami talagang mga OFW na pagdating dito sa ating bansa, ang mga pera ay nauubos lang dahil nga wala silang alam na business na pwede nilang pagkukunan. So, ito na po isa. Actually, hindi ko naman ito nirekomenda na ito yung business na pwede nyong pagsasakyan. Pero, pwede rin to isa sa pwedeng maging negosyo nyo. Kasi, napakadami naman pong negosyo and then depende yan sa magugustuhan nyo, kung linya nyo ba or talagang Pero ang naman guys, ang negosyo ay matutunan nyo naman pwede nyo mapag-aralan. So ngayon, mayroon tayong ino-offer at saka talagang i-offer ko ito sa mga OFW kasi itong ating business ay po guys, bali sasakay na lang kayo kasi tinuturo natin dito ang ating sistema. Unproven na po ito, marami na tayong mga partners na natulungan itong business na ito. Like yung mga nag-open kanina, yun sila sa mga example natin ng mga partners natin. So sa ibang lugar, lalo niya sa mga Luzon, sa Mindanao, marami na rin tayo dyan. Since hindi tayo personally pumupunta dahil nga malayo, alam ko, huwag kayong magsawang tumawag sa akin. Kung mayroon kayong mga tanong, mayroon kayong gustong i-clarify, magtanong lang kayo. Unlimited po tayo, lalo-lalo na sa ating mga partners na kumukuha ng ating panimpla, ng ating injectable solutions. Sa kapatid ko, mayroon doong mga bumibili ng mga injectable solutions na hindi na tumatawag sa akin. So, kayo, nag-DIY lang, lalo na kung nagsimula na kayo ng lechonan. Hindi naman madali yan guys. Tatawag lang kayo sa akin. Huwag kayong mahiyang tumawag kasi marami pa kayong dapat matutunan, lalo na pag magsimula na kayo. Imagine nga, si Don Franco, sa tagal-tagal lang namin, mahigit 1 taon na siya sa unang outlet, since nagsimula siya ng unang outlet, hanggang ngayon, nandyan pa rin, tumatawag pa rin, nagkukonsulta pa rin. So, kayo pa kaya, yung mga lalo na mga baguhan, so wala pa talagang idea, zero knowledge pa talaga, nagsimula kayo sa wala, and then after nakakuha kayo ng ating injectable solutions, hindi man lang kayo nakipag-usap sa akin, at least man lang maturuan ko kayo kung paano magandang gagawin. So lalo na kung mag-set up na kayo ng outlet, napakahirap po gumawa ng outlet, lalo na kung magsulo lang kayo. Para mabigyan ko kayo ng gabay, tawag lang po kayo, wala po namang bayad yung pagtawag nyo. Load lang yung babayaran nyo, libre na po ang ating mga consultation. So, only po yan. Lalong-lalo na sa mga bumibili ng ating mga
solusyon. So yung mga nagtatanong naman sa sa mga pump, mga wala po tayong binibenta guys na hindi na po ako nagbibenta ng mga sirens ng mga pump na hindi ko ka-partners, no? Kasi ang binibigyan ko lang diyan yung mga partners natin lang na bumibili ng solusyon at saka yung ating griller. So yun lang ang bali yung mga na-vlog kong mga ganun ay ginawa ko na lang support sa inyo. Kahit malayo kayo basta gumagamit kayo sa ating injectable solutions at griller ay suportado po kayo sa mga gamit na kailangan nyo. At syempre sa mga unlimited na consulting and then mentoring natin. So sabi ko, huwag kayong mahiyang tumawag. Nandito lang naman tayo. Gusto lang po natin na magiging successful kayo sa inyong sinimulang business. Since dito kayo natututo, dito kayo na-encourage, dito kayo naganahan na magsimula ng business, tatapusin natin yan na gumaganda natin, tatapusin natin yan. Since napagsimula kayo, na-encourage kayo na magsimula, huwag kayong mahiyang tumawag. Alam ko, yung iba naman kasi, kung okay lang kung maganda naman ang takbo, pero kung sa along the way, mayroon kayong mga problemang nami-meet and then nag-give up na kayo agad, di na ko yung problema kung hindi kayo tumawag sa akin. Tumawag lang kayo. Pinapansin pa nga natin yung mga hindi partners na tumawag lang kasi mayroon lang kinukonsulta. So kayo pa kaya yung mga partners natin na bumibili ng ating injectable solution at saka yung ating griller, no? So later on, mayroon na tayong plano ko, i-available na yan sa Shopee yung ating solution na pangmaliitan lang sa mga gusto lang munang titikim na lalo na sa mga malayo kasi ang hirap din mo po. Marami kasing na-inquire na gustong titikim then maliit lang yung bibilhin. So later on siguro isasabihin ko kung saan yan mabili nyo. Pero po yan, limited lang po yan. Hindi po yan pangmaramihan. Kung gusto nyo talagang pangmaramihan, dari kayo mag-message sa akin kasi meron tayong package yan package sa business yan. Hindi lang naman yan solusyon. Kung solusyon lang, madali lang gamitin nyo na. Wala na. Pero kung gusto nyo magiging business yan, tawag kayo sa akin kaya meron pa yung maraming kaakibat na mga kasama na mga advices kung paano natin patakbuhin ang ating mga negosyo. Okay? So, bago ang lahat, i-shout out ko si Sir Winchan, Anoos, lalo na dyan sa Saudi Arabia. Sir, shout out po sa inyo. Sana po nasa mabuting kalagayan ka, sir. Okay, no? So, yun guys, no? Ang ating, nakasentro po tayo, karamihan talaga ang ating mga followers, no? Kung mabasa nyo lang ang aking sa mga comments, napakadami po mga OFW na nag-inquire about sa negosyong ito. So, napaka-overwhelming naman na mga OFW ay nandito sa ating channel na nanonood na gusto rin magkaroon ng ganitong business. Opo, talagang naantig ako sa mga OFW kasi alam nyo ba, alam ko naman siguro sa lahat ng mga Pilipino ay tinatawag kayong mga modern heroes. Napaka po guys, totoo po yun kasi imagine guys is ilang porsyento po ang binibigay o dinadala yung pera dito sa Pilipinas. Kayo po ang isa sa nagpapatakbo sa ating bansa, nagpapaganda sa ating ekonomiya. Paano ba natin pinapaganda ang ekonomiya ng mga OFW? Sa pinapadala yung pera dito sa Pilipinas, nabubuhay po ang ating gobyerno. Kasi every time gumagastos ang ating mga tao dito sa pinapadala yung pera, may kakaibat yung mga taxes. So lahat ng ginagastos nyo dito sa Pilipinas, binibili yan ng mga binibili ng mga materials. Yung lahat na binibili diyan ay mayroong tax yan pabalik sa gobyerno. So ibig sabihin, kumikita ang ating gobyerno ng buwis. Hindi naman actually binibigay nyo kagad sa gobyerno ang buwis nyo, pero binibalik yung mga pera nyo pinapadala dito sa Pinas, ginagastos natin ay nagkakaroon ng tax yan pabalik sa gobyerno. So ilang billion yan? Ilang bilyong dollars yan? So I think 6% sa mga
6% yata ng ang ating ekonomiya ay galing diyan sa papadala ng mga pera sa mga OFW. So kaya tinatawag kayong mga OFW na mga modern heroes, and then hindi alam niya ng iba kung bakit nagiging modern heroes kayo, kasi kayo po ang nagiging isa sa nagpapatakbo or nagpapaganda ng ekonomiya sa Pilipinas. Imagine po, napakalaki ng pinapadala ng pera sa Pilipinas, and then lahat ng mga pamilya nyo ay natulungan. And then ang ating gobyerno lalo-lalo na ay natutulungan din sa pamaraan ng ating mga buwis. As I said, yung buwis naman ay hindi naman yan totally actual na dinididak sa pera natin, pero yung lahat na ginagastos natin dito sa Pilipinas, yung pinapadala nyo ay nagbibigay yan ng buwis. Halimbawa, yung mga kaanak nyo kumakain dyan sa mga fast foods, di ba? Titingnan nyo yung resibo, mayroon diyang ilang porsyento, 12% yan ng VAT na punta sa gobyerno. So, ganong mga paraan, lahat ng ginagastos natin ay mga tax yan, doon napunta sa gobyerno. So, sa gobyerno naman, paano yung ginagasto? Yan, sa mga projects natin, maraming ginagawang mga proyekto ngayon, katulad ng mga build, bid. Isa na yan, napunta doon ang ating mga buwis. So, maganda po ang nagiging tulong ng ating mga OFW. And then, ang isa lang po sa ating concern, kasi yung mga karamihan ng mga OFW natin, nung uwi na sila sa Pinas, marami ding mga OFW na hindi na nakabalik, naubos na yung pera, back to zero sila. So, yun ang kinatatakutan ng ating mga OFW. Karamihan sa mga kausap ko lang, mayroon na silang mga ipon, mayroon na silang existing na trabaho ngayon doon sa labas, pero gusto nila sanang umuwi, pero ayaw pa nila kasi yun nga, pag umuwi sila, saan naman sila kukuha ng pera na alam naman natin na dito sa atin kulang ng trabaho. Wala naman tayong kinikitang malaki sa trabaho lang. So, ang maganda talaga ay negosyo. So, ito yung itong channel natin ay karamihan dito napunta ang karamihan ng mga OFW. So, lalo tayong ginanahan na tumulong sa mga OFW sa ganitong business lang na mayroon ako. Ano pa bang may tuturo natin? Meron naman tayong Dries Chicken Business, meron tayong Limpo, Chicken Belly, and then Barbecue. So far, yun lang muna ang naituturo natin pwede ninyong mapagsimulang negosyo. And then itong ating lechon manok business, as I said, napakalaki pa po, napakalawak pa ng Pilipinas, napakadami pa pong kanto, napakadaming tao pong kumakain ng manok, hindi pa po yung merkado, hindi pa saturated ang merkado ng negosyo ng lechon manok. Kasi mayroon namang lechon manok na nawawala Mayroon namang bago, mayroon din nawawala. So, ganun din ang negosyo. So, hindi naman talaga yan guaranteed na ang business mo ay magsasucceed. Napakaraming factors po kung bakit tayo nagsasucceed. Isa yan yung lasa. Kung halimbawa sa manok lang, lasa, pwesto, pagmamanage, no? So, at least man lang in your lifetime na gusto nyo magkaroon ng negosyo, tinatry nyo. Kasi pag darating yung panahon, maabot kayo ng 60, and then sasabihin nyo lang na, wala, back to zero ako. Galing ako ng ibang bansa. Dati mayroon ako maraming ipon, nauubos lang. Pero hindi kayo nag-try ng negosyo. Pero kung i-try nyo yan, ito na yung pagkataon, meron tayong proven na system na pwede nyo i-try. And then at least man lang in your lifetime, nag-try kayo. At sasabihin nyo, nag-try ako niyan pero hindi nag-click. Dalawa lang yan, nag-try ka, nag-click ka, umasinso ka, so at least nasimulan mo na. Kung hindi mo sinimulan yon, siguro wala kang makikita ng negosyo ngayon. So, kung hindi mo rin na-try, nag-failed, kung na-try mo lang, hindi nag-failed ka, sana ganun din wala ka naman talagang kasi nag-failed ka, ang gagawin mo, try ulit, try and try. So, at least, sinubukan mo kung kaysa wala, dumating yung panahon na nag-retired ka na din, sasabihin mo, hindi man ako, wala naman akong
Hindi naman ako nagsasakit sa ano sa negosyo ko. Ano bang negosyong pinapasukan mo na hindi ka naman nagtatry, di ba? So ganun lang guys, wala tayong paabutin, wala tayong ha-harvestin kung wala tayong tinatanim. Ganun lang yun, ganun lang kasimple ang buhay, okay? So, yun lang muna guys, no? So, yun lang muna ang ating simpleng sharing lang kanina sa ating pagbisita sa ating mga outlets, ating mga partners. Sana po someday ay makarating tayo dyan sa mga malalayo, dyan sa bandang Luzon at Mindanao. Makapasyal man lang, no? Sana. So, gusto ko rin na makita na mga partners natin dyan sa malayo ay umaasenso din. Okay? So, huwag niyong kalimutan guys, mag-like, mag-subscribe, at share nyo rin guys kung mayroon kayong, kung nagustuhan yung ating video, kung gusto rin nyo makatulong sa ating mga ibang partner, ating ibang mga kababayan na gusto rin magnegosyo, share nyo guys sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, o sa ating kababayan para makatulong naman tayo magkaroon ng negosyo ang ating mga kababayan. Okay? Maraming salamat po ulit at bye-bye.